boses pero malumaning nga pala yung kanta. Indicated yun. Ito ang indicator na hindi tayo tatagal sa daldalan ngayon. Tama. Kasi lahat ng gusto nating sabihin tungkol sa nangyayari sa bansa natin, sa mundo, nandiyan na sa kantang yan. Ang title po ng kanta ay One Day. Sige, ano pangalan ng artist? Ayun. Alam mo kung saan ko una narinig to, pare boy? Video game. Sa NBA 2K10. Tama ba? NBA 2K10. Tanda ko na. NBA 2K. Nalala ko ba yan, pare? Ang cover superstar ng NBA na si Kobe Bryant pa. So, balangit lahat. Sa mga mahilig mag-shoot ng kanilang mga basura, at pag isinushoot ng basura, saka sila sumisigaw ng Kobe. Hindi, seryoso yun ang ginagawa ko. Ikaw, pare, sabihin mong hindi mo ginawa yun. Si Riz, hindi ko, ginawa mo ba yun? Hindi ako nahilig yung sa tipong, basketball. di ba wala dyan yung sabi, tinatamad ka, nakatayo ka, di ka, malayo ka, tatapo ko sa video basura, Kobe! Pag ano mo, kailangan may kasama yung sigaw na Kobe. Kasi lahat humahanga nun kay Kobe Bryant kasi nga sa galing talaga ni Ika nga The Black Mamba. Wala po kami pinopromote na energy drink. Tapos ang paborito kong ang gusto kong line dyan, one day this all will change. Treat people the same. Stop with the violence. Ayan. Stop with the hate. Oh, Message tama. natin yun kay, Yung message mo kanina. kay Uncle. Diba? Ay, nako. Stop the violence, ha? Tama. Stop the hate. Hindi, alam mo yung stop the hate, hindi lang para sa isang tao. Para sa lahat yun. Lahat kasi namumroblema na ngayon. Lahat ngayon, konting kibot, may galit. Konting kibot, bully. Konting kibot, gigil. Oo. Dapat linisin natin yung ating mga pag-iisip. Dapat naman. pagmamahal lang yung... Di dapat tayo nagagalit. Tama. Pero, Bakit sinasabi ninyo na ano? Ay, hindi pala. pero Hindi. maiba. Parang may kaboses ka kanina. Kanina? Hindi, naalala ko kasi di ba namatay na yung namatay na yung writer ba? Yun yung director ng Doraemon. Last week yun, kayo talaga. Nilalagyan ito, nasa newsroom, nilalagyan nyo na naman na meaning. Naalala ko lang yung yung Kaboses. Hindi, yun ba yung kaboses ni Ni Doraemon. Hindi, di ba? Hindi. Naalala ko lang yung Doraemon kasi nga yung... Fan ka rin ng anime. Parang director. Alam mo yung Doraemon, napanood ko lang yan in passing. I'll admit, hindi ako nakapanood yan na like SpongeBob. Yun. Sorry sa shell ang cartoons ko ng bata ko. Western. Jimmy Neutron. Pag sinabing Doraemon, yan yung mga pang-umaga na pag summer week, total summer time ngayon, di ba? Yung mga bagets dati, at nung panahon ko, tanda ko na talaga. Nung panahon ko, panahon mo rin malamang, nahapewa ng panahon mo, mga pagpatak mo ng alas 8, alas 9 ng umaga, pagkatapos mong gumising at pakainin ng hotdog at itlog na breakfast. Totoo naman, pagbata, di ba, yan talaga yan, hotdog at itlog na breakfast, mag-agree si Mama Beth dyan. Dalawa lang ang choices, tatlo choices mo manood ng mga anime, Japanese anime na Tagalized. Alam niyo na kung saan stasyon yun, hindi ko na sabihin kung saan. Pangalawa, maglaro sa lansangan o sa kalsada. Pangatlo, maging katulad ko, maglaro ng video games maghapon. Hindi ko pinagkakailayan, naglalaro ako ng video Pero games. di ka nepo baby, no? Hindi naman, hindi. Wala kaming kamag-anak sa... Bati na tayo. Baka sa makunta usapan natin Isa po, Sabi mo, sa sandali lang tayo, pero ang dami napunta tayo sa anime. At least may oras pa tayo. Tama. Hindi ka gaya daldal. Mamaya, pagkatapos sa guidelines, 4:45 na. Kailangan ko na mag-break. Siya, isa pong magandang Thursday morning. Huwag ka tumabot yung tumatawa. Buwabati ako Itong dalawa dito, sa harap ako, tumatawa rin. Buwabati ako alam ninyo, pag inaantok. Malakas ang drip. Isa, maganda Thursday morning po, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon ko lang nabalitaan, nationwide na pala itong programa to no? Mula, pati sa mga regional stations natin, naririnig yung trip natin. So pag dumalaw tayo sa mga probinsya, sa mga regional stations natin, ito yung dalawang malakas man trip. Ayaw namin pag-tripan to. Daryl lang po yan. Huy! Ito na po ang pinag-gising sa DWIC at Alio Channel 23 nationwide on a Thursday. Bilis Thursday na kagad. Isang linggo na lang at off the air tayo. Hindi, ang ibig sabihin nun, ang usual natin na Holy Week, pag-celebrate ng Holy Week, alam niyo naman, ang karamihan ng mga estasyon ay nagpapahinga mula Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria. Hanggang alas 6 in the morning po tayo, magbabalitaan, magkukulitan at magkwekwentuhan. Kami po niyo. Ano ba yun?
Pag Sumasapi sa'yo. Sumasapi si sa akin, sino bita ba? Si Doraemon. Doraemon mismo, di ba? Kami po yung mga tagapagbalita ang alas 6 na morning. Daryl Justin. At John Reese Kalata. Aba, gising na para mas maraming grasya. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Muli ngayon po ay araw na ng Huwebes, ika-26 na po sa buwan ng Marso 2026 sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pinoy Gising! Batas para suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis dilagdaan na ni PBBM. Pinoy Gising! Presyo ng LPG sa bansa na may meligrong sumirit sa susunod na buwan. Pinoy Gising! Pangulong Marcos tiniyak na walang taas pasahe sa mga bus at ferry ngayong Semana Santa. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, Iran hindi sang-ayon sa inalok na peace plan ng Estados Unidos. Pinoy Gising! Sa sports, Beermen nasungkit ang unang panalo sa PBA Commissioner's Cup. Pinoy Gising! At sa ating segment, hindi ka pinasahod ng employer dahil sa violation ng company policy? Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga ba na ang ice bath o yung paliligo, yung ice bath gamit yelo, malamig, yelo ha, ay nagpapabuti po ng sirkulasyon ng dugo? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! DILG Secretary Remulla humingi ng $1 billion kay Zaldico para maging state witness sa flood control scandal. Alamin kung yan ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mundo na showbiz, beauty queen actress Rabia Mateo inaming nasa happy place na ang kanyang puso. Lahat ay gising kay Daryl Justin at babangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Reese Kalata. Pinoy Gising! 41 minuto na po, 19 na minuto bago sumapit ang ikinaban ng morning. Dako na tayo sa nanggigising, nang bubulabog, nang bubulahaw, nang gugulat na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Nilagdaan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan pansamantalang suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Layon ng bagong batas na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng nagpapatuloy ding sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa Malacanang, bahagi ang naturang hakbang sa mas malawak na estratehiya upang maprotektahan ang mga Pilipino laban sa bigat ang gastusin dulot ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Pinoy Gising! Mahigpit na minomonitor ng Department of Energy ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa matapos ang ulat na maaari na lamang itong tumagal ng hanggang 24 na araw. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang LPG ay ang may pinakamababang reserba sa kasalukuyan kahit isinama na sa bilang ang inaasahang delivery ng bagong supply. Iginiit naman ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association na maaaring umabot pa sa 45 araw ang supply ng LPG sa bansa. Ngunit posibleng tumaas ang presyo nito sa 30 pesos kada kilo o 330 pesos kada LPG tank sa susunod na buwan. Nadagdag pa sa kasalukuyang presyo nitong nasa mahigit 800 hanggang 1,100 pesos kada tangke. Samantala, nagpahayag ng pag-aalinlangan ng ilang kumpanya sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency dahil maaari nila itong humantong sa price control sa industriya. Pinoy Gising! Mahigpit na ring binabantayan ng Philippine National Police o PNP katuwang ang Department of Energy o DOE ang mga tindahan ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. Ito ay matapos sabihin ni Energy Secretary Sharon Garin na nakararanas na ng kakapusan sa supply ng LPG ang bansa na maaaring tumagal na lamang sa loob po ng 25 araw o 25 days. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, nagpakalat na sila ng mga market watchdog na mangangalap ng impormasyon
tungkol sa bentahan ng LPG para mag-ulat sa Department of Trade and Industry o DTI at DOE bago isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alinsunod ang naturang hakbang sa kautusan ni PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. na suportahan ng mga ahensyang inatasan para tutukan ang presyo ng mga pangunahing bilihin at produkto gaya ng petrolyo. Pinoy Gising! Para sa iba pang headline, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report! Pangulong Marcos tiniyak na walang magaganap na pagtaas ng pasahe ngayong Semana Santa sa mga bus at ferry. Report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang magaganap na pagtaas ng pasahe ngayong Semana Santa sa mga bus at ferry. Itong sinabi ng Pangulo matapos anyang mangako ang mga operator ng ferry at bus na sa gitna nga ng naranasang mabilis na pagtaas ng presyo ng langis. Sa isang panayam sa Bloomberg, sinabi ng Pangulo na sinusubukan ng gobyerno na maibsan ang bigat ng epekto ng mga pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mga pasahero sa panahon ng mahal na araw kung kailan inaasahang dadagsa ang mga ito patungo sa iba't ibang lalawigan. Sinabi ng Pangulo na nangako rin ang mga operator ng bus na hindi sila magbabawas ng biyahe. Nagpapatuloy naman na niya ang pamamahagi ng subsidy ng pamahalaan lalo na sa sektor ng transportasyon dahil sila ang pinakaapektado ng krisis sa gitnang silangan. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. O siya, parin Daniel, it's that time. Tanggap muna tayo na sunod-sunod ng mga reports. DWIZ Patrol Report! Pangalawang panawagang bawasan ang sahod o allowance ng mga mambabatas dapat ay voluntaryo lamang ayon sa isang senador. Kung sino yan, alamin sa report. Detalye mula ka Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Dapat ay voluntaryo lamang ang panawagan na bawasan ang sahod ng mga mambabatas bilang bahagi ng pagtitipid ng pamahalaan sa gitna ng krisis na nararanasan ng bansa dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Itiniyag nga ni Senator J.V. Ejercito makaraang igiit na malaking bagay ang naturang panukala kung mababawasan ang mga sahod at allowances ng mga mambabatas o kung idodonate na lang nila sa mga vulnerable sector ang kanilang mga sweldo. Malaking bagay anya ito dahil ang pamahalaan ang dapat na maging magandang ehemplo sa taong bayan sa pagtugon sa krisis na kinakaharap ng bansa lalo na sa usapin ng pagtitipid. Binigyan din ni Senator Ejercito na mas mainam kung ang korupsyon ang tunay na mawawala sa gobyerno. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Ejercito. Ay, maganda yun. Very noble offer. Pero mas maganda kung kung talaga mawala na yung korupsyon, lalo ngayon krisis. Yun ang dapat mabawasan at mawala. Di ba? Sana naman magkaroon lahat ng konsensya na siguro during these times of crisis, sakripisyo na muna lahat. No? Pero that's a noble offer na kung kinakailangan mag-trim down sa salary, sa sa mga allowances, no? Malaking bagay din po 'yon. Doon sa mga kaya naman tulad nila baka pwedeng yung sweldo nila i-donate na lang nila sa vulnerable sectors na nangangailangan. Siguro voluntary nila pero maganda 'yun halimbawa, yung buong leadership mag-exercise, sinabi austerity measures yung allowance i-slash muna yung salary, then that's an important, magalaking bagay yun kasi government should be magandang maging ehemplo ang ating pamahalaan in the austerity measures. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, Oplan biyaheng ayos ipatutupad ng MIAA sa panahon ng Semana Santa. Ulat mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Handa nang ipatupad ng Manila International Airport Authority ang Oplan biyaheng ayos sa panahon ng Semana Santa. Sangayon kay Airport General Manager Eric Ines, hindi bago sa kanila ang Oplan Semana Santa o Oplan biyaheng ayos dahil taon-taon ay ginagawa nila ang paghahanda upang matyak na ligtas ang pagbiyahe ng mga manlalakbay na sasakay sa sasakyang panghimpapawid
o sa mga eroplano na magdadala sa kanila sa mga international o domestic destination. Paliwanag ni GM Eric Ines na dapat ay maging maaga sa paliparan ang mga pasahero dahil inaasahan nilang mas maigpit ang seguridad na ipapatupad sa ating mga paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Simpiro Metodo Locas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman, ulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report. Saktong ito yung ibabasahin kong lead, so saktong kumakalam yung tiyan ko. Ayan. So pwede na magbigay sa akin ng tips to pagkatapos sa programa ko. Lalo tayong gugutomin yan. Oh, ito nga puro gutom magdala sa atin nito eh. Pero may inabangan pa rin naman tayo nila paring Daniel. Mamaya na yung inabangan natin. Nag-ikot po ang ating palengke Queen at Yusek sa Genti de Leon Market sa Valenzuela at Acacia Market sa Malabon para alamin ang presyo ng mga bilihin kung sumasabay ba sila sa gasolina at syempre mga ulam tips for this Thursday morning at sa buong maghapon. Narito na ating nag-iisang Yusek, Mama Beth Samson. Yusek, good morning! Good morning, Mama Beth. Good morning, John Reese. Good morning, Daryl. Nako, sa palengke, halos lahat ng palengke na wala ka nang makitang ibigas. Puro line of 5 na. Yung 50 pesos, napakadalang mo lang makita. Dahil karamihan nasa 55, 58, 57, 68, 63, 65. 60 pesos ang pinakamababa. Ayan. Yan na lang ang mga bigas natin makikita mo sa bigasan. Ang baboy naman stable pa rin pero inaasahang tataas daw sa susunod na linggo, pati manok. Ang kasing giniling laman ay 350, ang spare ribs o special ribs ay 340. Ang whole chicken 180 kada kilo ng buong manok, samantalang ang chicken parts ay 220 na per kilo at inaasahan pang tataas yan. Ang isda naman, bangus 220 hanggang 360, asahan din ang pagtaas sa susunod na linggo. Ang tilapia, 150 per kilo. Ang tahong 100 per kilo. Tamban, 160. Ang hipon, 110 and 1/4, that makes 440 per kilo hanggang 700 ang kilo ngayon ng hipon. Galunggong 300, alamang 80 ang ginagawang bagoong. Alumahan 400, matambaka 240, ang pusit kalawang 280 hanggang 360. Pampano 400 to 450 per kilo ngayon. Ang gulay kangkong isang tali 15 pesos, maging ang talbos ng kamote. Pechay 50, sayote 50 pesos per kilo. 80 na ang kilo ng patatas, ang carrots 140. Baguio beans 140, ang bell pepper 180. Chicharo 200 per kilo, samantalang ang sibuyas na puti at pula parehong 90 pesos hanggang 100 piso per kilo. Ang kamatis 50 pesos. Ito ang ating mga ulam tips. May pambili, hindi alam kung ano lulutuin. Pwede kayong magputserong baboy o putserong manok with saging na saba at gulay. Gamit itong ginataang sitaw at kalabasa, lagyan nyo ng pritong isda o inihaw na isda. Lumpiang gulay, Shanghai pakbet. Sinigang na bangus sa bayabas, sinigang na inihaw na bangus na may palaman, ihawin nyo yan o prituhin nyo, pwede rin iskabeche o sweet and sour. Sinigang na baboy or buto-buto na may labanos, gabi at siling berde. Kinamatisang baboy o manok. Ayan, dami ha. Meron din tayong fried buffalo wings, kalderetang manok, afritada, tinola. At ang hindi pinagsasawaan ng mga bagets at tulad kong forgets. For bagets and forgets. Ayan, ang walang kamatayan at hinihintay na sa loob ng studio. Ang Daryl's fried chicken. Sugay na dyan. Ayun, nabusog na. Daryl, maya kumain ka na. Sabi mo, nagugutom ka na. Wag magpagutom anak, bawal magutom, ano? Para sa ulam tips sa Pinoy Gising, Metro Patrol palengke ng inyong Mama Beth Samson ng DWIZ, nagbabalita ng tama. Kahit anong panahon, umulan, umaraw, always, sabi nga ni Bon Jovi, nagbabudget ng tama. Pinoy Dali, Gising. huwag ka lalabas, Jordan! Kailangan makita nila ang beauty mo. Ayun! Maraming salamat kay Mama Beth na kumalam na naman ang tiyan namin ni paring John Reese. Ba tayo pagtapos? Kinukontrata ka na agad para bumili. No? Anyways. Speaking of, 26 na ngayon. Ito, mukhang napapanahon naman yung NBI natin. Sige, ikaw na bala dyan, pare ko. Ayan, hindi ka pinasahod ng employer dahil sa violation ng company policy. Nako, bawal ito.
Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Hindi ka pinasahod ng employer dahil sa violation ng company policy? Nako! Bawal ito. Ang sahod ay itinuturing na bunga ng pawis at pagod ng bawat manggagawa. Pero paano kung bigla itong ipitin o hindi ibinigay ng employer dahil lamang sa paglabag sa patakaran ng kumpanya? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Article 103 ng Labor Code of the Philippines, maliban sa mga buwan ng kontribusyon, hindi maaaring bawasan o i-delay ng employer ang sweldo ng isang empleyado dahil lamang sa may nilabag ito na company policy. Nakasaad din sa Article 116 na hindi basta-basta maaaring mag-withhold ang employer ng sahod kahit na mayroong administrative case, suspension o violation na kinakaharap ang empleyado. Ayon sa Labor Code, ang sahod ay dapat matanggap ng mga empleyado isang beses sa 2 linggo o 2 beses sa isang buwan at dapat hindi lalagpas sa 16 na araw ang pagitan. Kung maranasan ito sa iyong employer, tumungo sa HR at humingi ng written clarification. Kung hindi magkasundo, maaaring magsampa ng reklamo sa tanggapan ng Department of Labor and Employment para sa tamang disposisyon. Kaya sa mga employer, gaano man kahalaga ang disiplina sa kumpanya, ang pagpaparusa ay idaan sa tamang proseso. Huwag ipagkait sa mga empleyado ang kanilang karapatan para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! O siya, nakuha na natin ang ating showbiz news. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, tanay! Ganun dapat, di ba? Gusto ko kasama yung intro mo, yung balita sa muna ng show. At para sa aking balita sa mundo ng showbiz! Yun. Ganun. Pati yung kanta sa huli. Ano? Yung pakanta Ay, niya sa huwag huli. ka nang invento ka eh. Dami Hindi akin request. yan. Dami mo request Dami eh. request. Babasahin ko na. Uy, sadali. Okay. Mag-alas 5 na. Babasahin ko na muna to. Okay. Gusto mo kaboses ni Septon? Pwede. Mahirap yun, ha? Sige. Inamin ng beauty queen at actress na si Rabia Mateo na nasa happy place ang kanyang puso sa kasalukuyan. Kasabay ng usap-usapang muli siyang nasa isang romantic situation. Ibinahagi ni Rabia na masaya siya ngayon at nagpapasalamat sa mga aral mula sa kanyang nakaraan. Ayon sa beauty queen. Iba talaga pagka walang tulog. Tutuloy ko ba? Malakas talaga trip. Iba talaga pagka, ay, dumudungo ka sa pintuan na! Dumudungo sa pintuan. Alam ko na. Ayon sa beauty queen, nakatulong ang mga pinagdaanan niya sakit upang mas maunawaan ang sarili at ang kahalagahan ng tamang relasyon. Gayunpaman, hindi pa handang, total nakita ko na rin siya. Okay. Gayunpaman, hindi pa handang magbigay ng detalye si Rabia tungkol sa status ng kanyang love life at mas pinipili niyang panatilihin itong pribado. Yo. At yan ang aking balitang showbiz. Hindi ako kakanta. Wag mo akong inaano. Kala ko ka tayo nagliligo. Sige, para. Ayoko. Kinanta mo na eh. Yan po ang ating unang showbiz news sa morning na ito. Muli ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-26 na po sa buwan ng Marso 2026. Balikan natin ang ating mga headlines. Pinoy Gising! Batas para kontrolin ang excise tax sa langis dilagdaan na ni PBBM. Pinoy Gising! Presyo ng LPG sa bansa nagbabadyang tumaas sa susunod na buwan. Pinoy Gising! Pamasahe sa bus at ferry hindi tataas ngayong Semana Santa ayon po kay Pangulong Marcos. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, Iran hindi sang-ayon sa inalok na peace plan ng Estados Unidos. Pinoy Gising! Alala ko tuloy yung video na kung ano yung sinabi ng parang Ano leader yan? ng military nila. Okay. Trump, you're fired. Ginaya si Trump na mahilig mag-fire. Akala ko si Trump yung gagayahin. Hindi si Trump. Yung Iranian niya kaya Okay. hindi ko ginaya yung Okay, boses. okay. Sa sports, Beerman nasungkit ang unang panalo sa PBA Commissioner's Cup. Pinoy Gising! Sa ating segment, totoo nga ba na ang ice bath ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo? Tara, let's prove it! Pinoy Gising! DILG Secretary Remulla humingi ng $1 billion kay Zaldico para maging state witness sa flood control scandal. Alamin mamaya kung factor fake. Pinoy Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, Miss Earth Philippines 2025 Joy Barcoma, itinangging binuli niya ang kanyang dating schoolmate. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising!
6 na minuto na po makalipas ang alas 5 ng Thursday morning. Morning ulit sa ating sa mga kababayan natin nakikinig via DWIC News FM regional stations. Dakuha na muli natin iba pang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalagpas pa sa 45 days ang stock na langis ng bansa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo nito bunsod ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ayon kay PBBM, masisiguro ang tuloy-tuloy na pagpasok ng mga produktong petrolyo dahil sa maayos na relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bansa na handang magbigay ng supply ng langis. I credit the success of this ensuring the supply to the good relations that we have with our partner countries around the world. And we have not only gone to our oil suppliers, that are traditional oil suppliers, we have tried to explore other sources that are not affected by the war that is ongoing in the Middle East. And it would be premature to say that we have perfected contracts with them, but I think it's sufficient to say that the things are beginning to open up. And although we cannot be assured right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines, we will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. Gayunman, aminado si PBBM na pinakamahirap makontrol ang biglaang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo kaya ay pagpapatuloy ng administrasyon ng pagpapatupad ng mga inisyatiba na magpapagaan sa araw-araw na buhay ng mga commuter at transport sector. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. Ang ating mga nagpatupad tayo nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Para sa lahat ng na sumasakay sa mga transport system natin, ay nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT 2 at MRT 3 para sa lahat ng commuter. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Para naman sa ating mga tsuper, namamahagi tayo ng cash assistance sa 120,000 na tricycle driver at TNVS drivers. Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus at para sa mga truck. Maliban dito, ibinida rin ng Pangulo ang iba pang hakbang na ipinatupad para hindi maramdaman ang bigat na dulot ng mga krisis sa mga apektadong sektor tulad ng mga migrant workers at sa pagkain at agrikultura. Lahat ito ay ginawa na natin since as I said, day one na lang pala nung nabalitaan namin yung nagbomba. Ang una naming inalala ang ating mga OFW. Miniting ko na ang OWA, miniting ko na ang Department of Migrant Workers, kinausap ng DFA ang ating mga embassy at yan ang una nating ginawa. Sumunod doon ang pagtiyak ng supply ng ating petroleum products at sumunod na doon ang ating pagbantay sa presyo ng pagkain upang hindi naman sumunod doon sa world price ng petrolyo. So, paalala natin bago ko tapusin to ha. Okay. Hindi ibig sabihin na pinirmahan na ni PBBM yung batas tungkol sa authority niya or sa emergency powers to suspend. Today mismo, Agad-agad. may suspension na mangyayari. Kasi may tinatawag pong proseso yun na parang 15 days of circulation. Ito yung parang ibalita muna o ilagay sa mga pahayagan yung naturang saligang batas bago ito maipatupad. Okay. Yun ang dapat matandaan ng mga Okay, kababayan natin. Thank Copy, you, Prof. Dean ha? Kasi Prof eh. Okay. Bahagi po ng presidential address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa proteksyon ng pamilyang Pilipino sa gitna ng global oil price increase. Pinoy Gising! Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng 20 billion pesos na emergency fund
para matiyak ang sapat na fuel supply ng bansa. Ayon kay Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo, inaprubahan ang Special Allotment Release Order o SARO at Notice of Cash Allocation o NCA para sa Department of Energy upang suportahan ang Emergency Energy Security Program ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Nakadagdag gamitin ang pondo para sa strategic procurement ng fuel products tulad ng diesel, gasolina at LPG upang mapalakas ang National Fuel Inventory at maiwasan ang posibleng kakulangan sa supply. Layunin din itong makatulong na ma-stabilize ang pump prices at matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng transport, logistics, agriculture at iba pang essential services. Magagaling naman ang pondo sa Malampaya Gas Fund sa ilalim ng Special Account in the General Fund o SAGF at ipapatupad sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation. Gising! Dumistansya po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na i-take over o pansamantalang palitan ng pamahalaan ng oil industry sa pangangasiwa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito'y kasunod ng pagdedeklara niya ng State of National Energy Emergency bunsod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng sigalot sa Middle East. Giit ng Pangulo, hindi niya muna bubuksan ang usapin na gobyerno muna ang mangangasiwa sa industriya ng langis para sana maagapan ang pinangangambahang pagsirit pa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Gising! Samantala, handa si Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga reklamong impeachment laban sa kanya sa proper forum. Kasunod ito ng hindi niya pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon Marso 25. Ayon kay Atty. Michael Powa, abogado ni VP Sara, nakahanda ang kanilang kampo na ipagtanggol ang kanilang kliyente sa tamang proseso. Iginiit ng isa pang abogado ng pangalawang Pangulo na si Atty. Sheila Sison na walang jurisdiksyon ng Kamara upang magsagawa ng trial at tinawag na kasalukuyang pagdinig bilang labag sa konstitusyon. Binigyang din ng kampo ni VP Sara na ang Senado lamang ang may kapangyarihang magsagawa ng impeachment trial. Nauna nang nagsumite ng liham ang Vice Presidente sa Kamara na nagsasabing lumalampas sa kapangyarihan nito ang komite at ginagawang mini trial ang dapat sana'y preliminary inquiry. Gising! Usapin pa rin sa Vice President, nilinaw ng kampo ni VP Sara Duterte na nasa Pilipinas pa rin ito kahit hindi na siya dumalo sa unang araw ng mini trial ng House Justice Committee kaugnay na impeachment complaint laban sa kanya. Ay kay Attorney Michael Powa, hindi niya maibabahagi kung nasa mismo ang pangalawang Pangulo pero tiniyak nitong nasa bansa siya at ginagawa ang pang-araw-araw na tungkulin. Giit din ng abogado, hindi obligado si VP Sara na personal na dumalo sa impeachment proceedings ng Kamara. Nabatid na nauna na rin sinabi ng Vice Presidente na mas pipiliin niyang ilaan ang kanyang oras sa pagtulong sa mga Pilipinong apektado na ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo kaysa dumalo sa naturang pagdinig na tinawag niya lang bilang third fishing expedition laban sa kanya. Gising! Nakatakdang maglabas ng subpoena duces tecum ang House Committee on Justice sa National Bureau of Investigation para hingin ang records sa kanilang naging investigasyon sa sinasabing death threat ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng inihaing motion ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman at Manila Representative Joel Chua na aprobahan ang hiling ni Akbayan Party List Representative Jel Jokno na ipasabina ang mga dokumento kabilang na ang certified copies sa lahat ng records ng NBI. Maliban dito, nais din na ipasabina ni Representative Chua sa Ombudsman ang kopya ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara mula taong 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2025. Samantala, kinontra naman ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang dalawang motion dahil hindi anya maaaring pagsabayin ang dalawa sa iisang subpoena. Pero nang idaan sa botohan ng pangalawang motion, nakakuha ito ng 34 na botong pabor, isang tutol at wala namang nag-abstain kaya tuluyang naaprobahan ng komite ang hiling na subpoena para sa SALN ni VP Sara.
Pinoy Gising! Matatawag naman po ng House Committee on Justice para dumalo at tumistigo sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte ang kanyang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Sa botong 29 na pabor, 1 tutol at 0 abstention, pinagtibay ng komite ang motion ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na mag-issue ng subpoena duces tecum at subpoena ad testificandum kay Madriaga. Ayon kay Representative de Lima, dapat panumpaan ni Madriaga ang hearing o sa hearing proper ng komite ang kanya mga testimonya laban sa Vice Presidente na ginamit bilang batayan sa impeachment complaint ng mga complainant at endorser. Sa gitna ng pagtalakay, tanging si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang tumutol sa mosyon ni De Lima at iginiit na ang testimonya ni Madriaga sa DepEd confidential funds ni VP Sara ay fishing expedition. Samantala, bukod kay Madriaga, pinadadalo rin sa preliminary investigation si Attorney Cynthia Viñas Pantonal na nag-notarize po ng affidavit ni Madriaga. Pinoy Gising! Sa pagkakataong ito, alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nasa kabilang linya po si Miss Lori de la Cruz ng Pag-asa. Good morning po, Miss Lori. Good morning at sa lahat pa po na ating mga tagapakinig, patuloy po mga karanas ng maulap na papawrid at mataas na tsansa ng mga pagulan ang Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, maging Mindanao del Sur at Maguindanao del Norte, maging ang Lanao del Sur dahil sa epekto ng easterlies habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat po, Miss Lori de la Cruz. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Sakto, 18 minuto, 18 minutes makalipas ang alas 5 ng Thursday morning! Aring Maner, tanggap na tayo na sunod-sunod ng mga report. Batas na nagtatakda ng petsa ng unang regular election sa BARM, pirmado na po ni PBBM. Report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagtatakda ng petsa ng unang regular elections ng BARM o Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa ilalim ng bagong batas, itinakda ang unang parliamentary elections sa rehiyon sa ikalawang Lunes ng September 2026. Layunin nitong maayos na may handang eleksyon at may sabay sa susunod na election cycle ang mga susunod pang botohan sa BARM. Batay sa batas, ang susunod na regular elections ay sasagawa naman sa ikalawang Lunes ng Mayo 30 to 2031 at susundan ito ng kada 3 taon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dumako naman tayo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Planong pagkikipag-usap sa China para sa joint oil exploration. Walang maitutulong sa kinaharap na krisis ng bansa sa ngayon. Report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Walang maitutulong sa krisis na kinakaharap ng bansa sa ngayon na ang pagiging bukas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa China para sa joint oil at gas project sa pinagtatalunang area sa South China Sea. Ayon kay Deputy Majority Leader Senator J. Versito, maganda sana kung noon pa ay nagkaroon na ng joint oil exploration. Tumatagal anya ng 5 taon o higit pa ang oil exploration bago ito mapakinabangan. Git pa ni Versito, paano tayo papasok sa joint exploration sa bansa na hindi ginagalang ang ating soberenya sa halip ay pinanghihimasukan ng ating teritoryo. Kaya ayon sa senador, wala siyang tiwala sa China. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Ejercito. If you try to go into oil exploration, siguro minimum yan 5 years. Matagal. Bago ka maka-extract. Crisis na ngayon eh. And para sa akin, trust is the very foundation of any relationship. How can you trust, how can you enter into an agreement of a joint exploration with someone who is trying to disrespect your sovereignty, undermine
your sovereignty and trying to annex your territory. So trust is still the foundation. So meron pasensya na po, pero talagang consistent naman ako diyan. Wala ho akong tiwala sa gobyerno po ng China. Hindi po yung tao yung mga Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayo sa paliparan! Isang airline company binigyan lamang ng 5 araw ng kaap na bayaran ang 1 billion pesos na utang. Detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Binigyan lamang ng 5 araw ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAP ang budget airline na AirAsia na bayaran ng 1 bilyong pisong utang sa nasabing ahensya ng pamahalaan. Ayon sa informante o sa opisyal ng CAP, bukas ay nasa magkikita hapon ang CAAP at ang pamunuan ng AirAsia, at kapag hindi sila nakapagbayad at matapos ang 5 araw na palugid na binigay, ay papatupad na ng CAAP ang pagkansela ng kanilang biyahe sa iba't ibang probinsya. Paliwanag din ng CAP na hindi muna ipapatupad sa darating na Semana Santa, at matapos ng Semana Santa ay unti-unti nang ipapatupad ng CAP ang kanselasyon ng biyahe ng AirAsia dahil sa kabiguan na bayaran ang utang sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Pinoy Gising! Samantala, mahigit 25,000 balikbayan boxes na inabando na at iniwan ng freight forwarders sa loob ng Port of Manila at Port of Davao na i-deliver na lahat ayon sa Bureau of Customs. Ulat mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Na-deliver na ang lahat ng mahigit 25,800 balikbayan box na naabandona at iniwan ng freight forwarders sa loob ng Port of Manila at Port of Davao. Sa anunsyo ng Department of Finance at Bureau of Customs, umabot sa mahigit 25,000 kahon ang naihatid sa bahay ng mga pamilya ng OFW sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang itong March 23, taong kasalukuyan. Sa mensahe ni Finance Secretary Frederick Go, binigyan din ito ang patuloy na pagtutulungan ng Bureau of Customs at ng DOF para maihatid ang mga abandonadong balikbayan box. Titiyakin din anya ng gobyerno na protektado ang pinaghirapang padala ng mga OFW at pananagutin yung mga freight forwarders na dahilan kung bakit natenga ang mga balikbayan box. Tiniyak naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na inuuna ng BOC ang mabilis na pagpapadala ng natitirang mga kahon at tutukan ng BOC ang MICP at Port of Cebu upang matapos ang lahat ng natitirang deliveries. Batay sa pinakahuling datos, 13,842 kahon ang na-deliver sa Cebu, 8,475 sa MICP, 2,699 sa Subic, 732 sa Davao at 70 sa Port of Manila. May natitira pang 15,084 na kahon na nakatardang ihatid. Karamihan sa mga ito ay mula sa MICP, 14,487, at ang ilan naman ay sa Cebu na mayroong 498. Ito si Patrol number 5. Ayaw yung pang parisyon pilmatado ng lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! May humahabol na isang Metro Patrol Report! Pahayag ni Navotas Representative Toby Tiangco kay Congressman Asidre, muling kwestyon ang billion insertion of party list. Detalye mula kay Mama Beth Samson. Nagbigay ng pahayag si Navotas Representative Toby Tiangco bilang tugon kay Representative Asidre. Ayon kay Tiangco,
Kung kampante na sila na makakalusot ngayon, hindi ba anya common sense na lalong ayaw nila na makatakbo si VP Sara at posibleng maging presidente na nagpapatunay lang na may pagpapatunay na may point para sa mga crocodiles ng House. Ang motibo sa impeachment ay para hindi na sila managot sa pinakamalaking corruption scandal sa history ng Pilipinas. Dagdag na pahayag ni Kong Toby Chanco na common sense lang naman dahil pugante na si Zaldico at nagtatago. Nagtanong ang mamabatas kung pwede bang gawin ni Zaldico yung mga ginawa niya na walang approval ni former Speaker Martin Romualdez. Kinamusta din ng mambabatas ang bilyong insertion ng Tingog Party List, ang 5.960 billion insertion na bakit anya hindi niya sinasagot kung bakit ang Tingog ni Kong Ieda Romualdez at Kong Jude Asidre ay may insertion na ganong kalaki at bakit sila ang proponent at hindi yung mga district congressman. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagpapatuloy po natin at sa pagkakataong ito, ako kasi may nabasa kong article kahapon na i-share ko to kay paring John Reese na mababa pa rin at patuloy na bumababa ang scoring ng ating bansa sa usapin ng nakakalungkot kasi nandiyan. Sabi, ikaw yung magsabi ng work. Life balance. Okay. Diba? Nag-plug ka pa, diba? Nag-plug pa ako. Yun po kasi pangalan ng programa ko sa gabi, yung life balance. Pero ito, literal na work-life balance ang pag-uusapan natin dahil mababa. Ika nga, poorly pa rin po ang score ng ating bansa at anyari na ba sa sektor ng ating mga manggagawa lalo't may kinakaharap pa tayo ngayong krisis sa dulot ng gulo sa gitnang silangan. Tignan natin kung ano masasabi na ating makakapanayam at tayo na paunlakan on a very, very early. No? Makakasama po natin sa linya po nating komunikasyon ang presidente ng Partido Lakas ng Masa o PLM, si Calyodi De Guzman. Calyodi, magandang umaga po. Daryl Justin at John Reese Calata. Live na po tayo sa DWIZ at Aliw Channel 23. Good morning po. Good morning, John, Daryl. Magandang umaga sa inyong lahat. Dalawa pala. Opo. Maraming salamat po, Calyodi, sa pagsagot at pagtanggap po ng aming imbitasyon. Kasi napukaw ho yung interest namin nung nabasa namin. May isang article ho kasi, actually foreign article ito, Calyodi. Ngayon, nung dinodouble check namin ni John Reese, may ibang mga parang research firms mo to, na out of 60 countries, yung iba, ang sagot, nasa number 41 tayo. Ganong kababa yung scoring natin. Yung iba naman, Calyodi, number 59 out of 60 ang bansa natin sa work-life balance. Ang inyong thoughts at komento dito sa mga naturang scoring na to sa ating bansa pagdating sa work-life balance? Oo nga, mukhang sa survey at muntik na tayong nasa dulo, sad sa usapin ng work-life balance. Kasi sa Pilipinas, ang mga manggagawa, sekundaryo na lang yung work life balance hindi na yan ang priority dahil sa kulang sa trabaho. Kung hindi man wala, ay kulang sa trabaho yung mga manggagawa natin. Tapos kung may trabaho ka naman, napakababa ng sweldo. Kaya ito yung pangunahing nakaka-epekto doon sa work-life balance ng mga Pilipino natin. Pangalawa, may isa pang experience ako narinig yan sa mga manggagawang professional na kahit nakalabas na sa trabaho, tinatawagan pa rin ng mga manager na may mga ipapahabol, gagawin. Yan. Doon naman sa ating mga manggagawang mga solo parents, talagang wala siyang katuwang. Kaya sa pag-aalaga sa mga bata, problema, dagdag na activity niya. Tapos, pag bumiyahe siya, grabing traffic, kaya kinakailangan niya, sa halip na alas 5 siya babiyahe o alas 6, aagahan niya. Kaya mapuputol na rin naman yung tulog niya. Sa gabi, sa hapon, paglabas ng trabaho, babiyahe siya, katakot-takot na traffic din. Tapos, malilit siya ng tulog. Kaya late na ng tulog, maaga pang gumising, talagang yung work-life balance mo talagang affected dito sa ating bansa. So, Calyodi, with those factors na nasabi po ninyo, ano po yung intervention ng pamahalaan dapat na sa tingin nyo gawin nila para masolusyonan itong issue na to? Ang gobyerno natin wala rin pakialam. Bahala kayo sa buhay niyo, parang ganun. Ang ating gobyerno walang iniisip kundi
mas tampok ngayon sa nakaraan eh. Paano sila kikita, babawi sa ginastos sa eleksyon, kaya nakaw ng nakaw. Walang programa eh. Halimbawa, sana sa solo parents, sana may mga daycare center para yung mga batang anak nila, sa halip na diretso na sa trabaho, ay bibit-bitin pa nila doon sa kanilang mga kapatid para ipahabilin. O kaya yung kanilang nanay, kung sana merong mga Home for the Aged na proyekto yung gobyerno para yung kanilang mga elderly ay doon ilagak na lang para hindi abala kasi palaging ihahatid muna yan o kaya susunduin yung pamangkin para tumigil muna doon sa bahay para magbantay sa maghapon. Yung ganun bang mga intervention. Tapos yung halimbawa na hanapan sana ng mag-create ng trabaho sa Pilipinas para nang sa ganun yung ating mga manggagawa ay magkaroon ng peace of mind na sa kanilang pagtatrabaho. Ang daming underemployed. Ang daming mga manggagawa na merong hassle doon sa loob ng kanilang trabaho. Sobrang dami ng pinagagawa sa kanilang trabaho. Tapos, meron pang mga manager na masyadong pagsamantala. Pare, huwag ka muna umuwi, samahan muna kami. Kasi meron kasing rush tayo. Meron tayong rush na dapat ma-deliver. Mag-i-stay ka pa dahil parang tawag namin dyan, overtawad. Hindi overtime kasi hindi ka babayaran eh. Pakikisama lang. Ayan. O kaya naman, pakikisama na, pare, sama ka muna. Naya ng supervisor. Nang ganun ba na inom muna tayo eh, hindi ka naman makatanggi dahil baka mapag-initan ka, sama ka. Yung mga ganong pare, dapat sana may mga gagawin yung gobyerno na maging safe sila doon sa kanilang trabaho, mag-create ng maraming trabaho at magandang sweldo yung ating gobyerno. Walang ginagawang ganun ang gobyerno. Bahala ka sa buhay mo na kung ano man ang trabahong kinakaharap mo ngayon, bahala ka. Walang intervention, walang care sa mga manggagawa yung ating gobyerno. Yung aming sahod ng hinihingi na matagal na ay wala pa rin binibigay. Ayun. Actually, dun susuong yung susunod kong tanong. Actually, nasagot naman na halos ni Calio, di na wala halos, ramdam nga na halos parang walang nangyayari sa part of the government in terms of helping yung ating mga kababayan. Kung mamarapat ninyo, Calio, di kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon, anong mga anggulo, anong mga panukala siguro ang sa tingin ninyo dapat isulong ng ating mga mambabatas at biglang prioridad bukod sa kinakaharap nating issue sa krisis ng langis na alam ko nakakadagdag din para lalong bumagsak yung work-life balance kasi apektado mga manggagawa dito bukod nga doon sa inihingi nilang taas sahod. Ano pa sa tingin ninyo, Calyodi, yung mga measures na pwedeng gawin ng ating pamahalaan at dapat na agad gawin ng ating pamahalaan para una, mapangalagaan ang ating mga manggagawa, pangalawa, para mas mapatibay pa at kahit pa paano ay maiangat tayo doon sa ating poor status pagdating po sa work-life balance? Kung nabanggit nyo dyan, Darrell, yung issue ng oil ay talagang may malaking epekto yan. Kahapon pa lang, ang dami nang naglalakad dahil wala nang masakyan. Dahil yung mga driver ayaw nang bumiyahe. At may plano pa yata ngayon, magkaroon ng strike ang mga transport dahil yung gobyerno hindi pinapansin yung kahilingan ng mga manggagawa sa transportasyon na itaas naman sana yung pamasahe. Binigyan ng pamasaheng dagdag na piso, biglang binawi na agad. Ay yun ay problemang malaki. At siguro ang unang gawin, dahil sa ito ang talagang nasa harap natin, nasa mukha natin itong problema ng mataas na presyo ng gasolina, ay dapat ay umaksyon agad ang gobyerno. Alisin na yung bigyan agad ng malaki-laking ayuda yung ating mga tsoper na hindi yung 5,000 kasi yung 5,000 sa taas ng presyo ng gasolina ngayon, baka pang 2-3 araw lang iubos na. Lakihan yon, tapos yung excise at saka VAT, alisin na muna, pansamantala, para kung hindi man pansamantagal, hindi pansamantala, alisin na muna. Tapos, in the long run, dapat ay yung oil deregulation law, alisin na. Kasi nandadaya yung mga gasolinahan eh. Kaputok-putok lang ng gera, hindi pa sumasagot ang Iran. Itinaas na agad ang presyo ng gasolina, samantalang marami pa naman silang stock na nabili ng napakamura. Kaya kumikita sila ngayon ng grabe. Pero
Bukod doon, yung binanggit ko sa inyo kanina na dapat para sa mga solo parents, mag-provide ng pondo para doon sa mga daycare center sa bawat lugar o kaya naman yung sa mga matatanda na kinikare para ng mga manggagawa natin, ay home for the aged. Tapos itaas yung sahod at mag-establish ng talagang sustain na trabaho ang ating gobyerno. At magagawa yan kung ang gobyerno ay i-develop yung ating agrikultura, papalakasin yan para yung ating mga magsasaka ay hindi na pumunta pa sa Manila at makipag-agawan sa trabaho dahil paunla rin yun. Tapos yung ating industriya, paunla rin din para hindi tayo import ng lahat ng ating pangailangan. At pag nag-i-import tayo ng ating pangailangan, ang nagkakatrabaho yung mga manggagawa sa ibang bansa. Kung tayo may halimbawa, tayo ay magpuproduce na ng ating sariling bakal, yung ating mga graduate dito na magkatrabaho dahil maganda ang kita kapag production ng bakal ang gagawin. Yung ating mga engineer dito na magkatrabaho, hindi na mag-abroad. Yun dapat ang gawin ng ating gobyerno. Ang problema, wala nang nasa isip kundi mag-import na lang na mag-import. Kaya hindi nakakapag-create ng trabaho dito sa ating bansa. Pero dahil imported pa, ang taas ng presyo. Kaya lalong hassle doon sa ating mga manggagawang Pilipino. Tingin ko isang parang comprehensive approach ang dapat gawin ng gobyerno dahil sa lalim na ng krisis na inabot natin dahil sa kapabayaan na nagpalit-palit na gobyerno na hindi inintindi ang kapakanan ng ating bansa para sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng ating agrikultura at industriya, nakaapekto sa ating mga manggagawa, nakaapekto doon sa work-life balance ng lahat ng mga manggagawang Pilipino. Okay po, Kalyo, ito po. Sa tingin niyo po ba magiging helpful po para sa bansa kung iiksian naman po yung working hours ng ating mga empleyado sa isang linggo? Correct. Yan ang dapat gawin. Yan ang magandang gagawin at ikatutuwa ng mga manggagawa kung papaikliin na yung oras ng pagkatrabaho dahil grabe na sa ibang bansa, mga 27 hours na lang a week 34 hour per week. Sa atin, 48 pa rin yan ang karamihan o kaya lagpas pa dahil nauobligang mag-overtime dahil sa baba ng sahod. At yun ay nakaka-apekta rin dun sa work-life balance ng ating mga Pilipino. Bukod pa, dahil sa umunlad na yung teknolohiya natin at mga makina, pinabilis ang trabaho, nagre-resulta ito ng unemployment. Lalo na kapag nag-full swing implementation na yung AI, artificial intelligence, kakainin ito ang halos 30% to 40% ng employment sa buong mundo kasama ang Pilipinas. Kaya dapat paikliin na yung oras ng pagkatrabaho dahil yung ginagawa ng mga manggagawa dati sa 8 oras, kaya lang tapusin ngayon sa 4 na oras o 3 oras. Kaya dahil diyan, nawawalan ng trabaho ang iba, nagiging redundant na. Para ma-absorb yung ating halos 13 million na Pilipinong wala at kulang sa trabaho, yan ang pinakamagandang gawin, John and Darrell. Yan ang paikliin na yung oras ng trabaho dahil 100 taon na mahigit ang 8 hours work per day ay ang layo na ng inabot sa nakalipas sa 100 taon ng ating technology at mga makinarya. Computerized na ang marami, robotized na nga ang marami. At pag pumasok ang AI, nako, mauubos ang trabaho sa ating bansa. Ayun na nga. Yun yung nakakalungkot kasi tinitake over na nga ng AI. Mas lalo nawawalan ng opportunity mga kababayan natin. Imbis na makatulong, nga itong AI, lalong nakaka-perwisyo. Lalo doon sa mga manggagawa, sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho na hindi man kayang gawin ng AI pero ginagawa ng paraan ng iba na kayanin ng AI. Naku, Kalyodi, gusto pa man namin pahabain pero medyo limited yung oras. Hihingi na lang po kami ng mensahe sa inyo at panawagan. And the floor is yours para sa pagpapabuti ng work-life balance. Kalyodi, go ahead po. Okay, maraming salamat John and Darrell. At sa ating mga kababayan ngayon, malaking problema ang kinakaharap natin pagkatapos ng malawakang pagnanakaw ng ating gobyerno ay itong issue ng mataas na napakataas na presyo ng gasolina. At ang balita ko ngayon ay magkakaroon ng pagkilos ang mga tsuper, yung manibela, piston at iba pang mga grupo mula ngayon hanggang bukas. Baka may gandang suportahan natin sila para obligahin ang gobyerno na kumilos. Huwag naman bawiin kapag nagbigay. At huwag naman magbigay ng piso dahil
napakalayo ng presyo ng tinaas ng presyo ng gasolina. At sana in the long run yung ating gobyerno isabihan natin na tumalikod na doon sa oil deregulation law. Hindi pwedeng deregulated kasi nagkasamantala ang mga kapitalista tulad ng ginawa nitong hindi pa nga sumasagot hindi pa umiinit ang gera, itinaas na yung presyo ng gasolina samantalang marami pa naman silang stock. At in the long run, nagawa na yung batas ng 2008 tungkol sa renewable energy. Ay mag-shift na ang ating gobyerno sa renewable energy. Hindi pwedeng Calyodi? galing sa atin. Mahangin tayo, marami tao para sa solar. Doon sa ganun, hindi na tayo maepektuhan kung ano man ang mangyari sa mundo, katulad ng gera, pandemic, ay secure ang ating mga Ayun. Calyodi? Naku, mukhang napuputol si Calyodi. But anyway, nandiyan pa ba? Calyodi? maraming Ayun, sige. Pero mukhang napuputol na eh. Pero anyway, Calyodi, maraming salamat sa salamat oras po. na binigay mo sa amin at sa mga insights mo na malamang yung mga kababayan natin maraming mapupulot at marami rin marirealize. Lalo na kinakailangan ng ayusin, lalo na sa sektor ng mga manggagawa pagdating At sa saka work-life syempre balance. yung panawagan niya sa pamahalaan. Of course. Sana ma-absorb ng ating government. At saka sana naman yung mga I-consider transport strikes, yung mga strikes left and right na ginagawa would suffice para talagang parang programa ko sa kabila, magkaroon na ng wake-up call na maging maayos yung sistema na meron tayo. Lalo na yung sistema ng urong-sulong, doon sumasakit ang ulo ng ating mga kababayan. Tama. Muli, maraming salamat po sa Presidente ng Partido Lakas ng Masa o PLM, si Calyodi de Guzman. Pinoy Gising! Standby po muna, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Wakey na mga kababayan! Alas 5:46 na po ng morning, iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, Nasa dugo na ng Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Hatid ng DWIZ ang programang hangad ay maging tulay ng tamang pagtulong. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ. Kasama ang taong nasa dugo na ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Si Ms. Tony Rose Gaida, kasama ang mga taong may puso sa pagtulong. Mga non-government organizations, mga samahang matagal nang tumutulong sa mga kababayan natin, mga government agencies at marami pang iba. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ at ang bagong reyna ng public service, si Ms. Tony Rose Gaida. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DWIZ News Nationwide. Tulay Pilipino, dahil walang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Lahat ay gising kay Daryl Justin. At mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising!
isang minuto na lamang bago mag-alas 6 ng morning. Sa pagkakataong ito, tanggap tayo ng ulat mula sa probinsya. MDRRMO officer sa Sariaya, Quezon, binaril. Detalye mula kay Kuyang Arman Gambe. Kuyang Arman, good morning. Kuya Arman. Nako, nawala si Kuya Arman. Kuya Arman? Nako, nawala si Kuya Arman. na nabagit na bayan. Kinilala. Balikan na natin siguro. Medyo hindi maganda yung linya ni Kuyang Arman Gambe. Samantala, sa iba pa nating balita, siguro ito si Kuya Melvin ba? Okay ba kay Kuyang Melvin, Bam? Wala pa kay Kuya Melvin? Ayan, dako muna tayo dyan sa may Naga. Naga City Police Office, naka-heightened alert dahil sa transport strike. Report mula kay Kuyang Melvin Machado. Naka-heightened alert ngayon ang Naga City Police Office dahil sa ikinasang nationwide transport strike bunsod ang patuloy na pagtaas ng presyo bawat litro ng produktong petrolyo. Ayon kay Police Captain Daisy Angeles, tagapagsalita ng Naga City Police Office, wala pa silang na-monitor na magkakaroon ng kilos protesta sa lungsod. Ganun pa man ay nakahanda umano ang NCPO na mag-deploy anuman na oras. Sa panig ng Public Safety Office ng LGU Naga, wala rin silang na-monitor na movement ng sektor ng transportasyon. Ngayong umaga muli silang ma-monitor kung may sasali sa transport strike. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Balikan natin ang pag-uulat ni Kuyang Arman Gambe sa MDRRMO officer sa Sariaya, Quezon na binaril. Kuyang Arman! Dead on arrival sa ospital isang opisyal ng MDRRMO ng Sariaya, Quezon matapos itong pagbabarili na hindi pa nakilala mga suspect kahapon ng umaga sa barangay poblasyon na nabagit na bayan. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si alias Rene, 36 anyos at di umunay opisyal na nabagit na tanggapan. Ayon sa investigasyon, papasok na umano ang biktima sa kanyang pinagtatrabuhan ng sundan ng mga suspect sakay ng motorsiklo at saka ito pinagbabaril. Matapos may sagwa ang krimen, mabilis at tumakas sa mga suspect patungo sa direksyon ng Candelaria, Quezon. Nagsasagwa pa ng investigasyon ang Quezon Police Provincial Office sa naturang pangyayari. Arman Cambio mula Calabarzon, nag-uulat pagsimpila may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Dako naman tayong Occidental Mindoro. Bagong taas pasahe sa mga tricycle ipinatupad sa naturang lalawigan. Report mula kay Kuyang Mariboy Isibido. Nagpatupad na ng panibagong taas pasahe sa tricycle ang lokal na pamahalang bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro matapos aprubahan ng bagong fare matrix na ipatutupad sa buong bayan. Sa ilalim ng bagong singil, 22 piso na ang minimum na pamasahe sa mga urban barangay mula sa dating 16 na piso, habang 24 na piso naman mula sa dating 18 pisong pasahe sa mga rural barangay. Ayon sa Sangguniang Bayan Tricycle Franchising Unit ng San Jose, ipinatupad ang dagdag pasahe upang makatulong sa mga tricycle driver na patuloy na naapektuhan ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mananatili naman ang 20% diskwento para sa mga senior citizens, persons with disabilities o PWDs at mga estudyante alinsunod sa umiiral na batas. Ipinaliwanag din ng lokal na pamahalaan ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na may kaugnayan sa tensyon sa Middle East, ang isa sa pangunahing dahilan ng muling pagtataas ng pamasahe. Pinapayuhan naman ang mga pasahero at driver na sundin ang tinakdang fare matrix upang maiwasan anumang reklamo o paglabag sa regulasyon. Mula dito sa Occidental Mindoro, Mimaropa, Ronda Patrol Mariboy Isibido para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Kinumpirma ng Iran na natanggap na nila ang 15-point peace plan na ipinanukala ng Estados Unidos. Subalit inilarawan nila ito bilang maximalist at hindi reasonable. Dagdag pa ng Iran, hindi sumasalamin ang naturang plano kung ano ang nasa tunay na proposal. Maging sa nakasulat na peace plan o maging sa nakasulat sa peace plan ay hindi anila maganda kaya hindi ito katanggap-tanggap para sa kanilang panig. Nilinaw ng Iran na mula pa noong Pebrero 28 ay walang anumang naganap na pag-uusap sa pagitan nila at ng Amerika. Pino Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Beermen nasungkit ang unang panalo sa PBA Commissioners Cup. Alamin ang sports news mula kay paring Jordan Gutierrez. Good morning, paring Daryl at paring Riza. Narito na ang ating nanggigising na sports news. Nasungkit ng San Miguel Beermen ang kanilang unang panalo sa PBA 50th Commissioners Cup. Ito'y matapos lulusutan ang koponan ng Converge sa score na 103-99 sa laro na ginanap sa Inaris Center. Ipinasok ni Don Troliano ang dalawang free throws matapos ma-foul siya ni Alex Stockton, kaya nakuha ng Beermen ang kanilang lamang. Nanguna sa panalo ng Beermen si Junmar Fajardo na nagtala ng 27 points at 17 rebounds, habang mayroong 24 points, 5 rebounds at 5 assists at 4 steals si CJ Perez. At yan ang ating sports news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Pare, na-miss ko bigla si Ian. Naalala ko tuloy si Ian Articona. Oo. Malupit yun eh. Narinig mo na, narinig mo siya, di ba? Good morning. Parang lalamunin niya yung good morning sa sinasabi niya eh. Trademark niya yan. Maraming salamat kay pareng, pwede rin Kuyang si Kuyang Jordan Gutierrez sa kanyang sports news. Samantala, sa atin namang showbiz, ayan, hindi po siya late ha, Miss Earth. Binukang talaga yun, no? Miss Earth. Akala ko siya yung Miss Earth. Siya, Miss Earth yan. Okay. Mr. and Miss yan, ha? Tanda mo, siyang Filipino-Filipina. Miss Earth, pero hindi si Joy Barcoma yung tinutukoy namin. Miss Earth Philippines 2025, Joy Barcoma, itinangging binuli niya ang kanyang dating schoolmate. Narito ang showbiz news mula kay Mr. and Miss Earth and Universe 2020-1999. Mimanton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, iginiit ni Joy Barcoma na hindi siya bully kasunod ng kumakalat na aligasyon laban sa kanya sa social media. Nag-ugat ang issue mula sa isang post na tumutukoy sa mga insidente kung saan inakusahan siyang ng bully ng dating schoolmate. Ayon sa beauty queen, walang pambubuli na naganap at ang naturang issue ay matagal nang naresolba. Dagdag pa niya, hindi na bago ang aligasyon dahil lumabas na rin ito noong nakarang taon matapos ang Miss Earth competition at patuloy niyang itinatanggi ang numang paratang ng pambubuli laban sa kanya. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ayun, maraming salamat kay Mr. Tanda mo, Mr. and Miss Earth 2019-99. Baka hindi alata. Anyway, magandang morning po sa mga nakatutok sa atin online, sa ating Facebook page, YouTube channel. Muli, good morning po sa ating mga kababayang nakatune in naman sa DWIZ News FM regional stations natin sa buong Pilipinas. Nakita mo na ba ang Facebook natin, pare ko? Yes, ang ating live streaming. Nakita ko nandiyan na sila mga regulars natin, gaya nila Kuyang Nelson Malinaw. Nandiyan na si Kuyang Nelson. Si Sir JV Valdez nandyan din. Present. Mukhang day off ata siya ngayon. Oo, ayos, si Mama Beth Samson, syempre nakamonitor pa rin. Si Miss Ann Rojo. Rojo, ayun. Elizabeth Kamaing, Miss Zenaida Roman. Miss Susan Aronomo, hello po, good morning po. Mama Sue, wala pa yung breakfast. Hinaraw-araw sa breakfast. Si Miss Erna Sosya, si Virgie Harvest. Ayan, good morning po sa inyo. Meron pa si Kuyang Alberto Norbing Loreno. Hindi ko alam kung nabanggit natin si Kuyang Tristan Wyatt Gulay. Ayun. Nandyan din, laging nanonood to, yung EL Adona Upholstery. Matagal na naming taga-subaybay yan, lalo na nung kasama ko si Larmaine nun, tsaka si Mima Anton nagla-live. Si Pinaplano namin pumunta doon sa upholstery, hindi na kami natuloy. Pero kung sasagutin ni EL Adona, edi punta kami. Tayo. That's for free. Sama ka. Free yan eh. Okay. Free lang. Si Sir Nelson Malinaw nandyan din. Ayan. Good morning po. Itong mga anchor na to, walang ibang ginawa kung hindi mambudol, no? Si Tita Lolit, nakalimutan ko apelyido mo. Sabi ko kasi sa mga kasama ko sa bahay. Best friend to ng aking mamalita tsaka ng aking nanay Linda. Ayun ha. Kasi nakikinig na daw yung buong street nila. Nakatutok na raw sa Aliw Channel 23. Yan, Tita Lolit, breakfast po sapat na. Wala ibang ginawa, hindi manghingi sa mga listener. Namburaot na lang. Ay, nako, magandang umagat. Maraming salamat po sa mga araw-araw natin nakakasama. Patuloy na nagsusuporta sa ating mga giliw na supporters, followers, listeners, at viewers sa radyo, telebisyon at online. Bago tayo pansamantala magpaalam, tayo po ay magpatama quote for today. Small progress is still progress. Kaya naman, tuloy lang. Ika nga, agos lang ng agos. Padayon. Tama, The best word is padayon. At
Yan na po ang kalipunan ng mga balita yung tinampok natin sa Pinoy Gising. Magpa-plug na lang din ako dahil po matutuwa si paring Winner Contino dahil live ako mamaya sa Life Balance at mauna siyang umuwi sa akin. Live po ako mamaya alas 6 hanggang alas 7 na gabi sa Life Balance. Paalala ko na rin, coding po ako. Kaya alas 8 pa ako uuwi kasi hanggang 8 p.m. ang coding. Thursday po ngayon, number 7 at 8. Kami po niya nakasama, Darrell Justin At John Riz Galata. nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang tabayanan dahil sina Kuyang 3-5 Johnny Banez At Drew Nasino. sa programang Pasada Balita. Susunod na! Good morning! Aba, umaga na! Bangon na! Kape na! Marami na ang nasa kalsada.